Mabigat at hindi mo na ba naiintindihan yung sitwasyon mo ngayon? Sabi dito, magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Sa KJV translation po, sabi dyan, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. 2 beses po binanggit yung wait on the Lord. At sabi ng Diyos dyan, I will strengthen your heart, not your situation. Kasi ang Diyos po, laging internal muna yung binabago sa atin, yung heart muna natin. Kasi napakadaling mag-praise and worship kapag puro answered prayers yung natatanggap natin. Pero sa waiting season, dyan na expose yung heart natin on what we truly believe about God. Kung nagtitiwala ba tayo sa Kanya o hindi. So, nasa season ka ba ng buhay mo ngayon na hindi mo naintindihan, natanggal ka sa trabaho, nalugi sa yung negosyo mo, binuhos mo na yung puhunan, yung lakas, pero in the end, nawala yung kita, pati yung tiwala mo sa sarili mo, ay nawala na rin. Alam mo, okay lang umiyak. Okay lang manghina. Pero wag mong tatanggalin yung tiwala mo sa Diyos sa ginagawa niya. Tanggal ka man sa trabaho, nalugi man yung negosyo mo, nagpatong-patong man yung bills, or kung anumang problema pa yung nagpatong-patong sa buhay mo, hindi yan ebidensya na iniwan ka na ng Diyos. Alam mo, ang timing ng Diyos ay perpekto, hindi nahuhuli. At ang naghihintay at nagtitiwala sa Kanya ay kailanman hindi mapapahiya. Because God's still good, even when He is silent. God is still in control, even when I don't understand. And God's timing is better than my timing. Amen?